Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Aries. So we have toxic witches. Ayan. So be careful, no? And be cautious with those people around you, Aries, na alam mo yun, yung ano lang, yung tinitignan lang nila or nandyan lang sila dahil alam nilang meron silang makukuha from you, meron silang yung bang nagde-take advantage, no? In short, no? Yung parang lagi lang nandyan kung may kailangan, lalapit sa'yo, nagiging mas extra mabait sa'yo dahil merong pangangailangan sila na makukuha nila from you. Yung ganun ba? Yung talagang nagde-take advantage, no? Sa'yo. So, be careful with those kind of people around this time kasi maaring may mga ganong klaseng tao ngayon, no? Sa inyong paligid. So, be careful na huwag kayong magpabudol. Kumbaga, huwag kayong dala sa paawa. Pero, actually, hindi naman talaga ayun ang katotohanan. Yung ganun ba, no? So, yung bang mangbubudo lang talaga, Aries. Kaya be careful with those kind of people, okay? So, we have 4 of Pentacles. Ayan. So, treat yourself to something shiny even every now and then, ano? Kasi, most likely, yung bang puro kayo pagsisave, alam mo yun, yung pagdating ng pera ninyo, yung parang nanghihinayang kayo na gumastos ng kahit konti lang para naman sa sarili ninyo, yung ganun ba? Kasi, di ba nagtatrabaho naman kayo, so you deserve naman to treat yourself, di ba? Paminsan-minsan, hindi naman necessary na kada tanggap ninyo ng sahod, 'di ba? May treat sa sarili. Pwede naman siguro, pero yung konti lang, yung kontrolado pa rin, 'di ba? Yung within the budget pa rin. Kasi parang walang balanse, no? Ang iba sa inyo siguro dito, Aries, sa paghahandle ninyo ng pera ninyo, parang walang balanse. It's either siguro super save kayo, tapos hindi naman ninyo pinipremyuhan din ang sarili ninyo ng kahit kapiranggot lang, kahit konti lang, 'di ba? Para naman mas ma-feel ninyo, 'di ba? Yung ano ninyo, yung effort na ginawa ninyo, ma-feel naman ninyo yung bunga, kumbaga, ng effort na binuhos ninyo sa trabaho, sa karera ninyo, sa negosyo, yung ganon, na pinagsisikapan din naman ninyo. So, you were working so hard naman, kaya deserve nyo naman na i-treat din naman ang inyong sarili paminsan-minsan, no? So, what else for Aries? We have the patient with. So, parang ang iba sa inyo dito, Aries, there is something that you need to think about. There is something that you need to, take a pause. Parang kailangan pahinga muna. Parang kailangan mag-step back ka muna ng kahit saglit lang sa kung ano ang inyong ginagawa. For you to be able to go deep within you, para mag-reconnect kayo sa inyong sarili, or para makapagpahinga din naman kayo, or para magmuni-muni kayo, makapag-reflection mode or makapag-introspection mode, because maybe may sitwasyon kayo dito na kailangang pag-isipan, may sitwasyon kayo dito na kailangang pagmuni-munihan ninyo, no? Kaya inimbitahan kayo dito na mag-step back muna kayo ng kahit saglit lang, no? At saka magmuni-muni kayo. Maybe panahon ngayon para mag-re-evaluate kayo or reassess kayo ng inyong mga sitwasyon sa ngayon, no? So, good luck to that. We have 10 of Pentacles. Ayan. So, it feels like, dito, may different perspective kayo, no? May different perspective kayo kumpara sa nakikita ng iba, no? Maaaring ang iba sa inyo ngayon, nagsisikap kayo, nagtatrabaho kayo, nag-iipon kayo, tinatry ninyo na mag-ipon so that you can prepare for your financial future. Pinagsisikapan ninyo na magtrabaho ng maigi, mag-work hard kayo so that you can establish your financial stability for the long term, hindi lang ngayon but for the long term. Pero maaring hindi ganun, ang tingin ng ibang tao na nasa paligid ninyo sa effort ninyo na ginagawa. But then, hayaan nyo na lang sila, hindi ba? Don't mind kung ano man yung
as much as possible, don't mind kung ano man yung sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga, alam nyo na ang pinaghahandaan ninyo is yung future ninyo. Pinaghahandaan ninyo ang seguridad ninyo, pangkaperahan, no, na makakapag-provide kayo para sa sarili ninyo, makakapag-provide kayo para sa pamilya ninyo, you know. So, don't mind what other people is saying about you or kung ano man ang mga komento nila, no? For others of you naman dito sa Ten of Pentacles energy, this is wealth, no? This is wealth. This is you managing your wealth. This is you experiencing prosperity and abundance. So, maaari din ang iba sa inyo dito may mga inggit, no? Dahil may ipon na kayo, nakikita nila, alam nila, no? Naobserbahan ka nila na talagang magaling ka din mag-manage ng inyong pangkaperahang aspeto, kaya maaring yung iba talaga naiinggit din sa'yo. But, you know what? Hayaan nyo na lang sila. Diba? Deadma na lang. Ang mahalaga, focus on yourself, focus on what you are doing, at saka focus on your success, no? So good luck, Aries, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ng Leo for today. Pauna mensahe ninyo ay the Hermit energy. Ayan. So, some of you, dito Leo, maybe you have a Virgo placement in your chart, or maybe you are dealing with a Virgo at this time, you know. At saka, ang iba sa inyo dito, no, there are some things that you need to focus on sa ngayon. So, maaring ang iba sa inyo dito is a little bit distracted with something else, or maaari siguro na marami kayong pinagkakabalahang gawin. Maaring you have too much on your plate sa ngayon, kaya iniimbitahan kayo dito na mag-focus, no? Focus kayo sa kung ano yung kailangan ninyong gawin. Maaring meron kayong mga kailangang i-prioritize sa ngayon, mga bagay na maybe may deadline, may sinusunod kayong timeline, yung mga ganon. So, focus on that, no? At ibalik muna ninyo yung balanse, kumbaga sa sarili ninyo, no? So, may mga bagay dito na kailangan ninyong unahin, may mga bagay na, alam mo yun, isang tabi muna, no? Yung mga ganong-ganap dyan. So, maybe, kailangan din ninyo dito na mag-step back ng kahit saglit lang para makapagmuni-muni din kayo. Kasi maybe, kailangan din ninyo na mag-reflection mode, diba? Mag-prayer mode, relaxation mode for now, right? So, what else? For Leo, we have Six of Pentacles energy. Ayan. So, this is really beautiful. Kasi this is, blessing. Diba? Merong blessing na parating sa inyo dito, Leo, at this time. Maaring financial blessing ang parating na yan. Maaring kailangan din ninyo ngayon ng pera for some of you. Maaring may mga financial obligation na kailangang bayaran, kailangang punuan, you know, kaya naman magkakaroon din kayo ng ng perang parating. Kung ano ang kailangan ninyo, kung yun ang kailangan ninyo sa ngayon, then definitely you are going to receive something na makakatulong para mapunuan ninyo kung ano man yung kailangan ninyong mga financial obligation at this time, okay? So, there is also generosity energy dito sa Six of Pentacles energy. Kaya, maaaring in the past, you know, kayo yung bigay ng bigay, kayo yung nagdo-donate, kayo yung tumutulong, kayo yung nagpo-provide for other people. Pero this time, kayo naman na ang nasa receiving end, no? Kayo naman yung nasa opposite end ng being a benefactor or being the one who's sharing something. So, kayo naman ngayon ang magre-receive. So, that's really beautiful. So, what else for Leo? We have Two of Pentacles energy. Marami talaga kayong ginagawa, no? Dahil dito sa Hermit energy, marami din kayong ay naasikaso. Dito rin sa Two of Pentacles, yun din ang sinasabi nito na you may be attending to too many masters at a time. Diba? At this time, Leo. So, maybe talaga you are so busy with different things. Sa ngayon, maaring left and right ang pinagkakaabalahan ninyo. At saka,
you are juggling too many things siguro dito, no? Maraming trabaho, maraming ginagawa, maraming distractions, no? Maaring ganun ang ganap dito for some of you. Kaya you're being asked here to bring the balance back, no? Sa sarili ninyo. Kaya siguro kailangan talaga na mag-ano ka muna, mag-take a pause ka muna for quite a bit para makapag-reflect ka, para muni-muni ka, yung ganon, so that you can also get back to your center. And with that, you know, mas magiging productive ka, mas makakapag-focus ka, mas makakapag-concentrate ka. Ibig sabihin, there will be more efficiency sa kung ano man ang inyong mga gagawin dito. So, good luck to that, Leo. We also have Four of Wands. Ayan, so, dito naman sa Four of Wands, may selebrasyon, no? Merong pagtitipon, maaring meron ditong social gathering na pupuntahan kayo, maaring meron ditong okasyon na pupuntahan kayo, maaring ganon. So, there could be family affair dito for some of you, you know? Maaring meron okasyon na, let's say for example, birthdays, maaring may mga ganon, or may anniversary, no? Yung ganon. And also, there could be travel dito sa Four of Wands. So, maaring meron ditong manggagaling pa sa ibang lugar, sa malayong lugar, and maybe you are coming home to your family, yung ganon. Posible din na merong mga kasalan dito, anniversary ng inyong kasal, or ng kasal ng parents niyo. It could be engagement also for some of you dito, Leo. So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe para kay Sagittarius for today. We have the Two of Pentacles energy. Sagittarius, this is calling for you to bring the balance back in your life. Kasi parang you have too much on your plate. You are ungrounded na sa ngayon. Maaring wala ka na sa focus, wala ka na sa concentration sa mga ginagawa ninyo because maybe you are already all over the place. No, maaring nagsasanga-sanga, 'di ba? Yung iniisip ninyo, yung mga ginagawa ninyo. So maaring nag-overlap na dito yung mga obligasyon ninyo or mga duties ninyo, yung mga ganon. Kaya parang naaaligaga ang iba sa inyo dito sa Sagittarius, no? So, you may need to take a pause, no? Para mag-regroup, kumbaga, gather your thoughts dito so that you can focus or you can discern kung ano yung kailangan na unahin, anong kailangan i-prioritize, ano yung dapat nasa back burner muna, yung ganon. So that hindi magulo, 'di ba? Hindi kayo magka-cramming, hindi kayo sobrang mabibisi to the extent na maaring maturete kayo sa dami, kumbaga, ng inyong ginagawa, no? So balance ang kailangan natin dito. So what else for Sag? We have Five of Pentacles energy. Ayan. So, maaring ang iba sa inyo dito may sitwasyon pang kaperahan, no? Maaring ang iba sa inyo dito maybe is in need of help, in need of money. Maaring ganun ang ganap ng iba. Maaring ang iba sa inyo dito parang pakiramdam siguro ninyo kung ano man yung mga obligasyon ninyo sa ngayon, ano? Maaring may mga financial obligations din kayo dito na ginajuggle ninyo, 'di ba? At maaring hindi ninyo mapunuan kung ano man yung mga financial obligation na yan dahil maaring may financial constraint or maaring merong problema pang kaperahan, maaring nagsushort sa budget, maaring ganon ang ganap dito for some of you. But, you know what? Help is always available to us, Sagittarius. Always remember that, no? Na kahit ano man ang ating sitwasyon sa buhay, kung kailangan natin ng tulong, we just need to reach out to people and help will come towards us. Always remember that help is always available to us. All we need to do is to ask for help, 'di ba? Kasi 'di ba, yung tulong hindi naman kusang lumalapit sa atin dahil sometimes may mga tao din na ano mo yun, inaano din tayo, nire-respeto din ang ano natin, ang privacy, kumbaga. Kasi maaring may mabalitaan tayo sa iba na nangangailangan kayo ng tulong sa pera, na may problema sa pera, but
Even though, 'di ba, may malalaman tayong mga ganon, hindi naman tayo basta-basta mag-o-offer ng tulong, 'di ba? Or hindi tayo basta-bastang lalapit sa tao at mag-o-offer tayo ng tulong, 'di ba? Kasi syempre, mahihiya din tayo na saan ang gagaling ang balita? Saan ang gagaling ang lalabas na marites tayo diyan, 'di ba? Kaya sometimes we really need to speak up. We really need to reach out to people para humingi tayo ng tulong, para humingi tayo ng assistance sa kung kanino man, no? Tsaka hindi naman tayo basta-bastang lalapit sa mga tao, 'di ba? Na hindi natin kilala, na hindi natin alam na talaga tayo ay matutulungan. So, you also have to to weigh things out dito pagdating sa mga bagay na 'yan. Kung sino yung mapagkakatiwalaan ninyo ng inyong kwento, 'di ba? Doon tayo lalapit. Kung sino yung alam nating tutulong sa atin, doon tayo lalapit, hindi ba? So, what else for Sag? We have 8 of Wands. Ayan. So, I mean 8 of Swords. Sorry. So, 8 of Swords dito. So, maybe ang iba sa inyo namang problema talaga, no? Maybe ang iba sa inyo dito, ang nakakapagpalala lang ng inyong sitwasyon is overthinking, overanalyzing, no? Maaring ganon. So, maybe yung sitwasyon ninyo, pangkaperahan ngayon is not that bad, pero maaring nag-overthink kayo, no? Nag-overthink kayo, kaya mas lalong bumibigat ang dalahin ninyo, mas lalong bumibigat yung iniisip ninyo dito. Kaya ganito lang, no? Ang dito, kung ano yung naiisip ninyo na maaring makatulong sa inyong sitwasyon na gumaan or mas bumuti ang inyong sitwasyon, then just do it, no? Yun ang sinasabi sa inyo ng card. Stop overthinking and just do it. Wag na nating komplikahin pa, no? Kung ano naiisip natin na maaaring makasolve sa problema natin, then straightforward, do it. Rather than complicating it pa, 'di ba? Straightforward na lang para maiwasan na mas ma-stress kayo, para maiwasan na mag-branch out pa yung negative thoughts ninyo if there is any, okay? Kasi otherwise, kayo lang din naman na mai-stress dyan. Kayo lang din naman dyan yung mahihirapan sa kakaisip. Kayo lang din naman dyan ang kakabahan, 'di ba? Isipin din ninyo lagi kapag may pinoproblema kayo, yung inyong well-being, no? Kasi unang-una, yung stress hindi nakakatulong sa atin overall, 'di ba? Yung stress mas lalong nagpapabigit ng nararamdaman natin, nakakapag-cause pa yan ng sakit sa ulo, ng sakit sa tiyan, 'di ba? Nagkaka-acid reflux ang iba dahil sa stress. Kaya alagaan natin din ang ating sarili. You know, as much as possible, iwasan na ma-stress rather than focusing on the problem itself. Doon tayo lagi sa pag-move forward. Doon na lang tayo lagi sa pag-iisip kung ano magagawa natin para mas mag-improve ang ating sitwasyon. So, doon tayo lagi sa kung ano ang magagawa natin para ma-alleviate natin kung ano man ang problema. Diba? So, we have the Lover's energy. Ayan, there could be decision dito na kailangan ninyong pag-isipan, no? Maaaring nahaharap kayo sa isang importanteng desisyon that could be related to money, that could be related to relationship, no? May mga importante kayo ditong choices siguro na kailangang piliin. So, maaari din na yung desisyon na to could be linked sa relationship ninyo, no? Depende, hindi naman necessarily na relationship in love, but that could also be relationship in business, diba? Relationship ninyo with your business partner, or relationship ninyo with a family member, or relationship ninyo with a friend. So, depende sa inyong sitwasyon, okay? Maaaring yun ang kailangan ninyong pagdesisyonan sa ngayon. Maaari din na yun ang ino-overthink ninyo. Diba? So, simplihan na lang natin as much as possible para maging easy din para sa inyo. So, good luck, Sag, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.